ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Hubso. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang infectious diseases specialist ng Makati Medical Center, si Dr. Maria Tarcela Gler, at pag-uusapan nga po natin dengue. Dahil nga po ngayon ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang panahon o pagsisimula ng tag-ulan. Ito nga rin po ba ay hudyat na maaring tumaas nga rin po ang kaso ng dengue? Yan nga po ang ating aalamin maya-maya. At syempre ilang mga alituntunin kung papaano nga rin po ba tayo makakaiwas sa sakit na ito. At kung kayo nga rin po ay may katanungan, feel free na i-post na po yan sa ating Facebook page or YouTube page na DZRH News. Usapang dengue, ilan nga rin po sa ating mga kababayan ay nakaranas nito. Ano nga rin po ba yung mga ginawa ninyong hakbang para nga po makarecover muli ang inyong pangangatawan at makabalik muli sa normal, makapasok sa eskwela,
mag-alala o di naman po kaya ay makabalik rin po sa trabaho. May mga ilan na nagsasabing may mga halamang gamot na maaaring makatulong. Yan nga rin po ay ating alamin sa tulong ng ating doctor guest sa gabing ito. And of course, para nga rin po sa may mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, other health concern or kailangan ng professional help, maaari rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or maaari nyo rin pong bisitahin ang kanilang website na makatimed.net.ph. Sa Bacolod, may naiulat po na pagbaba ng kaso noong buwan ng Mayo. Ito po ay magandang development na dahil nga po sa kabila ng kanilang effort na pagpapalawak ng kaalaman at pag-iwas sa dengue, healthy behaviors and early detection ay napababa nga po yung kaso po ng dengue. So, maya-maya makakasama na rin po natin sa linya ang ating infectious diseases specialist at inaantay rin lamang po natin. At syempre, muli para nga po sa may mga katanungan, maaari nyo po yung i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo sandali at commercial break po muna. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Makati Medical Center. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganito. The Hospital with a Heart. Kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Ella Nibensal at ang isa sa mga pinagkakatiwalaang infectious diseases specialist ng Makati Medical Center, The Hospital with a Heart. I-welcome po natin sa ating palatuntunang Lunas Extension, Dr. Maria Tarcela Gler. Good evening, Doc. Good evening. Yes, Doc, pag-uusapan nga po natin ngayon, dengue, back to school na nga po ang mga estudyante at opisyal na nga pong tag-ulan. Ang tanong natin, Doc, tuwing daytime at tuwing tag-ulan nga rin lamang po ba present ang dengue mosquitoes? So, ang dengue, isa siyang sakit, virus siya na dinadala nung ay Aedes aegypti na mosquito. Kaya marami sa tag-ulan kasi syempre yung breeding ground ng mosquito ay tubig, no? Puddles of water na stagnant water. So, kaya mas marami sa tag-ulan kasi mas maraming nagbe-breed na mosquito pag tag-ulan. Kaya nga lang yun, mas marami sa tag-ulan. Okay. Pero, ano nga po ba o kailan nga po ba, Doc, mararamdaman yung mga sintomas ng dengue kung sakaling ngayon po nakagat yung pasyente ng lamok na carrier ng dengue? Okay. So, hindi ko nasagot kanina yung issue na sinasabi mo kung anong oras nangangagat ang dengue. So, ang Aedes aegypti, nangangagat siya at dusk or dawn. Bale, sa hindi malakas ang sikat ng araw. So, ayaw niya ng maaraw masyado. So, pag sikat ng sa umaga at saka pababa yung araw. Pag pataas yung araw, saka pababa yung araw. Doon siya nangangagat. Now, yung sinasabi mo, kailan mararamdaman ng symptoms, ang tawag doon, incubation period. Yes. Ang incubation period ng dengue, pag nakagat ka nga ng mosquito na may dala ng dengue na virus is 4 days hanggang 10 days. 4 to 10 days. Ano-ano, Doc, yung mga dapat nating bantayan na sintomas or maaari nga pong manifestation, naririnig natin, Doc, yung rashes, lagnat, alin pa po ba? So, syempre, kaya siya tawag niya dengue fever kasi lagnat ang pinakaunang mararamdaman. Lagnat na may kasamang sakit ng katawan. Kaya ang tawag sa kanya, breakbone fever, breakbone fever kasi talagang masakit ang katawan. Ang inaano ng mga pasyente para silang binugbog ng ilang tao kasi sakit ng buong katawan ang nararamdaman. This would be felt for 2 to 3 days, Yung lagnat ng dengue ay 2 to 5 days ang duration. Tapos, katapos noon, mag-i-improve din siya over time. Yung nararamdaman sakit ng katawan at paghihina, walang ganang kumain, parang sasara for business ang taste buds kasi talagang walang lasa ang pagkain. So, yun yung mga reklamo ng mga pasyenteng may dengue. Yung hapdi ng mata, Doc, kasama nga rin po ba yan, yung parang masakit and may swollen glands, mararamdaman nga rin po ba yun, Doc? So, walang swollen glands usually, iba namang viral infection. Pero yung sakit sa behind the eye at saka low back pain, yun yung common. Saka yung tinatawag na hyperesthesia, parang i-touch lang yung skin mo, masakit. Tapos pati nga dulo ng buhok mo, pag i-touch, masakit na yung ulo mo, yung ganun. Kasi parang magnified yung sakit na nararamdaman.
usually na mi-misinterpret ng mga pasyente, Doc, na baka nga po lagnat lang or trangkaso. Kapag may mga ganitong klaseng sintomas or manifestation na nga rin po yung pasyente, nararapat nga rin po bang uminom ng gamot? So, ang usual naman na gamot sa lagnat ay paracetamol para ma-relieve yung sakit at saka yung lagnat, para bumaba yung lagnat. So, lahat naman ng lagnat lang, posible yan magiging delikado. Kasi ang lagnat is a sign na merong nangyayari sa katawan, na infection. Hindi siya sakit in itself. Merong infection o merong ibang nangyayari sa katawan. Kaya pag may lagnat at lumampas na, at saka hindi ka naman talaga hindi magpapakonsulta dahil sa grabe nga ng sakit ng katawan mo, magpapakonsulta ka talaga noon. At ngayon, marami ng mga rapid test. Mayroon ng rapid test para sa dengue. Malalaman ka agad kung may dengue nga yung tao. Okay, so ito yung isa sa pinaka efficient way natin, Doc, to determine kung dengue nga po yung tumama sa pasyente, yung rapid test. Ano po yung rapid test? Opo. Tinatawag na dengue NS1. Ano po yung ginagawa dito, Doc? Or ano nga po ba yung mga preparation or expectation ng pasyente kung magsasailalim sila sa rapid test? Mabilis lang siya. It's a blood test na makukuha mo kaagad ang resulta, no? So pagpunta mo, like let's say sa emergency room or sa laboratory, makukuha mo kaagad ang resulta kasi rapid test nga siya. And then you would be told kung positive or negative siya. Kung positive, then tapos yung sintomas mo, may lagnat nga, at saka masakit ang katawan. So, kasi hindi lang naman ang test ang paniniwalaan mo, no? Pag mag-interpret ka ng test, dapat interpret mo rin ang sintomas ng tao. So, pag may lagnat, sakit ng katawan, at positive ang NS1, then posibleng dengue nga. Kapag positibo nga po dito sa masakit ang katawan, may lagnat at sa rapid test, Doc, nire-recommend ba natin na i-confine ang pasyente sa ospital? Hindi lahat ng pasyenteng may dengue kailangan i-confine. Kung hindi, mapupuno. Kasi minsan, sabay-sabay sila, no? Mag-overflow ang mga hospitals natin. Karamihan ng dengue naman, which we say yung typical na dengue, ay follows a regular course. Yung pagkatapos ng 4 na araw o 3 araw, mawawala na yung lagnat at saka magkakaroon na sila ng ganang kumain. So, ang ina-admit sa ospital yung may mga warning signs. Tulad ng hindi nawawala yung lagnat at hindi hindi pa na manghina palagi on the 4th or 5th day na mahina pa rin, nagsusuka-suka. So pag hindi makakain, kailangan mo siyang dalhin sa ospital para mabigyan ng supportive management, bigyan ng IV, bigyan ng mas maayos na pampababa ng lagnat. So at saka malaman kung may iba pang sakit bukod sa dengue. So, yun. Pag merong mga tinatawag nating warning signs, sa blood exam naman, yung warning sign ay yung mataas yung hematocrit, kumataas yung hematocrit. So, usually, pag nagkonsulta yung pasyente on the second day, let's say, ginagawa na sila ng CBC almost every day, once a day. Kasi binabantayan natin sa CBC kung pababa yung platelet at saka tumataas yung hematocrit na tinatawag. Yun nga po, isa sa mga concern din, Doc, ng mga magulang, 'di ba? Yung pagbaba ng platelet count. So kapag po ba bumaba yung platelet count ng pasyente na may dengue, nangangahulugan nga rin po ba na kinakailangan ng blood transfusion? So, ang pagbaba ng platelet count sa dengue
So yung dengue kasi may dalawa siyang stages. Yung unang stage, ang tinatawag nun na viremic phase. Ito yung kung saan yung virus nasa blood ng tao. Kaya ito yung time na naglalagnat yung tao. Pagkatapos nun, yung pangalawang phase, ito yung tinatawag na immune phase. Ito na yung katawan na yung lumalaban dun sa virus. Isa sa resulta ng paglaban ng katawan sa virus ay yung pagpatay naman nung sarili nating protina, yung sarili nating mga protina nung platelet. So this is a very transient event, no? Ibig sabihin, lang siya, yung prosesong yun ay natatapos kaagad. 2 to 3 days yun. So hindi lahat ng mababa ang platelet ay kailangan ng transfusion kasi natatapos din siya kaagad. Bigyan mo man siya ng platelet, papatayin lang din yun ng katawan. So hindi rin siya tataas yung platelet. So makikita natin, pagkababa ng platelet, 2 to 3 days, tataas din siya. Ang dengue kasi, usually an 8-day disease. Maglalagnat ng 2 to 5 days, tapos mawawala ang lagnat, papaba ang platelet ng mga 3 araw, tapos magra-rashes. Pag lumabas na yung rashes, patapos na yung dengue noon. Parang wala nang kadelikaduhan kasi tapos na siya. So, hindi na nga kailangan ma-hospital dahil usually at that time may gana na yung pasyente, maayos na ang pakiramdam. So, ang pinaka-importante lang na tandaan, kung may gana na, maayos na ang pakiramdam ng pasyente, hindi na delikado yun kahit na mababa ang platelet. Kailangang bantayan kung masakit ang ulo pa rin, masakit ang tiyan, at saka nanghihina, yun ang kailangan talagang i-admit kasi baka yun yung mga warning signs. Okay. How about yung pagbaba ng body temperature or sabihin natin, Doc, hindi na mataas o mainit, wala nang lagnat ang pasyente. Ibig sabihin nga rin po ba niyan, magaling na siya? So, sa sinasabi ko nga kanina, yung second stage na yon. Yung pag nawala na yung lagnat, yun na yung immune phase, dun mo naman makikita yung pagbaba ng platelet. So hindi mo pa rin pwedeng sabihin magaling na siya. Kasi pag pagaling na yung pasyente, yun na yung pagpataas na yung platelet. Sa home care, Doc, mako-consider nga po ba nating safe at tawag dito, inirerekomenda nga rin po ba yung paggamit ng tawa-tawa, papaya leaf? Walang klarong ebidensya yung mga tawa-tawa or papaya leaf, wala pang masyadong klarong ebidensya. Kasi nga, yung pagbaba ng platelet dahil sa dengue ay very transient nga siya. Tataas lang siya ng sarili niya. Pag wala na yung proseso na may pumapatay ng platelet na protina, ay magiging maayos din. Kasi ang indikasyon niyan, yung pabrika natin ng platelet ay nagpo-produce naman ng platelet ng normal. Doon lang, pag lumabas na siya sa pabrika, yun na siya pinapatay. So, regular naman tayo nagpo-produce ng platelet, no? Ang mga may dengue nga, pagkatapos nilang pag tumaas na yung platelet, bumabawi naman, mas mataas pa sa normal ang magiging resulta nila. May immunity nga rin daw po ba, Doc, sa dengue? Once na nagkaroon ang pasyente nito, hindi na po muling magkakaroon pa? So, merong 4 na strains ng dengue, no? Dito sa Pilipinas, meron tayong 4 na strains. Yung DEN 1, 2, 3, 4. Ganun lang ang pangalan. So, meron kang immunity dun sa strain na kung saan na-infect ka. So, pag na-infect ka, let's say, ng DEN 1, hindi ka na magkaka-DEN 1. Pag na-infect ka ng DEN 2, hindi ka na magkaka-DEN. So, yun yung Pero 4 na beses kang pwedeng magka-dengue kasi 4 nga ang strains ng dengue. Pero kung nagkaroon ka ng dengue ngayon, let's say nagkaroon ka ng DEN 1,
pagkatapos may 3 buwan hanggang 4 na buwan na pwede kang immune sa lahat ng strain. Pero pagkatapos ng panahon na yun, pwede ka na ulit ma-infect ng ibang strains. Last message nga po natin, Doc, prevention tips para nga po makaiwas sa dengue, lalong-lalo na ang mga chikiting ngayon na nagbabalik eskwela. So, ang ano lang is mainly sa households, no, ay yung dati na ginagawa natin na 3 o'clock habit na dapat walang naka-stagnant na water in the house or outside the house, na pwedeng maging, kung merong stagnant na water, dapat tatakpan. Ang importante, walang breeding ground ng virus, no? Yun yung environmental control. Dapat meron tayong environmental control. Sa mga bata naman, hindi, kung pasuotin sila ng hindi sila makakulat ng lamok na mga clothes, no? So, yun yung, at saka kung hindi man ma-prevent, ang parents should watch out for fevers and let the child be diagnosed para alam mo rin kung paano, anong i-watch out, para ma-advise kayo ng doktor nyo kung anong babantayan. Thank you so much, Dr. Maria Tercela Gler, ang ating infectious diseases specialist ng Makati Medical Center. Keep safe always, Doc, and God bless po. Okay, thank you as well. Bye-bye. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about dengue. Panatilihin nga po nating malinis ang ating kapaligiran para nga po hindi pamugaran ng mga lamok. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal. Bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!